So mga master, may gagawin tayo dito sa isa naming Samsung na electropneumatic positioner, no? So ito ay bagong kabit lang to kahapon, pero naka-bypass pa rin. Kung nakikita niyo yung hose niya ay hindi nakakabit sa mismong positioner niya. So nakarang buwan kasi ay nasira to. So wala kaming pamalit. Kaya ngayon ay dumating na yung pamalit. Tapos pinalitan nila kahapon to, pero naka-bypass pa rin. So hindi natin alam kung bakit naka-bypass pa rin to. So ngayon ang gagawin ko dito ngayon, i-factory reset ko at i-auto calibration ko kung gagana siya ng automatic. So dito mga master, kung makita nyo yung monitor ay nakalock yan. So hanapin nyo lang yung parameter 19. Yan, kung nakita nyo parameter 19. So kailangan natin i-open yan. So, press nyo lang yung confirm. Yan, nagbiblink na yung parameter 19. Tapos scroll up, nakikita nyo yung open, confirm. So ngayon, pwede mo nang pasukin yung parameter nito. So ang unang gagawin ko dito mga master, hanapin ko yung parameter 18 dahil nga yun yung factory reset. So ayan, kung nakita nyo parameter 18, so long press nyo lang. So ngayon master, pag ganyan na yung lumalabas sa monitor nyo, so ibig sabihin na factory reset nyo na tong Samsung na positioner na to. So ito pala yung parameter 1. So, reading direction. So, ito yung parameter 2. So, nandito yan master sa takip. Makikita yung mga parameter default niya. So, yan, basahin nyo lang. So, nakadepende yung parameter 3 at saka parameter 4 nyo sa position ng pin position. So, ito pala ay parameter 3, so 35 mm kami. So dito natin makikita yan kung anong setup nyo sa likod. So ito pala yung pin position. So nakasetup kami ng 35, so hindi kami nakasagad sa 50. Yan. So ito pala yung nominal range, yung parameter 4. So dahil hindi kami nakasagad, ang setup lang talaga nito ay 15 lang. So set lang natin ng 15. Hanapin lang natin yung 15 mm mga master. So ayan master, kung makita nyo, naka 15.0 mm tayo. So confirm nyo lang. So dito ay tama naman yung mga setting nya. So yung hanapin natin dito ay yung parameter 15 dahil yun yung automatic calibration. So ito yun, yung parameter 15 na to. So long press nyo lang yung confirm. So pag ganyan master nagbi-blink nya, ibig sabihin nagka-calibrate na yung Samsung nyo na positioner. So kusang tumataas yan yung shafting nya at saka kusang bumababa din. Kumbaga naglalaro yan hanggang matapos yung auto calibration niya. So hintayin nyo lang mga master na mag-zero tong monitor nyo. Kasi pag natapos yung calibration niya ay magsisero na tong positioner nyo. Yung monitor niya ay magsisero na. So ayan master, kung makita nyo, nagsisero na yung monitor. So ibig sabihin tapos na yung auto calibration nyo. So kusa din yung naglalak. So hindi mababago yan kung hindi mo i-unlock yung parameter 19. So ngayon, iti-testing natin ng automatic. So nakakabit na yung hose natin. So ito pala yung supply, yung input. So ito pala yung output na hangin. So dito mga master, itong high level sensor na to, ito yung magdidikta na magsasara yung positioner nyo. Tapos itong low level sensor naman, yan naman yung magdidikta na magbubukas yung positioner. So pag yung indicator light ay green, so ibig sabihin wala nang tubig, so hindi na siya nakadetect ng tubig. So magbubukas dapat tong positioner na to. So yun, kung makita nyo, nagbubukas yung positioner. So yan, kung makita nyo, nag-open yung shafting. So ngayon,
hihintayin natin tong high level sensor na to. Pag nag-yellow tong indicator light niya. So, pag nag-yellow kasing indicator light niya, ibig sabihin nakaka-detect na siya ng tubig. So, kung green naman ay wala siyang nababasa na tubig. So, ngayon, kung makita nyo, nag-yellow na yung high level sensor. So, dapat magsasara na tong positioner nyo. So, ngayon, master, kung nakita nyo, nagsasara na yung positioner. So, ibig sabihin, ngayon, gumagana na siya ng automatic. So, yun lang mga master.